kabayan, welcome po muli sa ating panibagong update rito sa SLEX TR4 ngayong araw Biyernes May 8, 2026 mga bayan. Atin pong silipin ngayon mga bayan ang progress sa may Santo Tomas Interchange. Let's go. So ito na po mga kabayan yung mismong SLEX TR3, yung nasa baba natin, at yung bridge dyan sa unahan, at yung may circle, yan na po yung entrada. Yan na po yung Santo Tomas Interchange mga kabayan. Dyan po nagsisimula yung SLEX TR4. Mula rito sa barangay sa MCM Calamba, Laguna, hanggang Barangay Mayaw, Lucena City. May habang 66.74 kilometers po ito mga kabayan. Bago ang lahat, huwag nyo namang ipagdamot ang pag-like, pag-share, follow, at subscribe po. At huwag po tayo mag-skip sa ads mga kabayan. Napakalaking tulong na po yan sa aming mga nagbablog. Maraming salamat. So ito na po yung progress ngayon. Yung mismong Santo Tomas Interchange sa bandang kaliwa mga kabayan ay sementado na, nilapara na ng husto po itong portion kung saan ang pinaka-entrada nitong South Luzon Expressway Extension, Toll Road 4. So ayan na po yung pinakadulo mga kabayan, yung may bandang kaliwa, yung may building na kulay white. So dyan po ang papasok sa mismong SLEX TR4. Yung kaharap sa ating kamera mga bayan, yung mga sasakyan sa bandang kaliwa, pasalubong sa atin, yan po ay galing Calamba, galing Maynila. So dyan yung may mga ginagawa ngayon, ayan nilapara na yung dulo. Dyan po yung papasok dito sa mismong pinaka-circle, pinaka-entrada nitong SLEX TR4. Ito na po yung Santo Tomas Interchange.
So dyan mga kabayan yung pasukan. Kung kayo ay galing Maynila, papasok kayo sa SLEX TR4, papuntang Lucena, papuntang Bicol. At tatawid kayo dito sa bridge na ito. Yan, nasa harapan natin. Yan. Yang umuusok dyan sa unahan mga kabayan, pupunta natin yan. So may video tayo dyan ngayon para makita niyo yung portion doon. Dahil dyan sa portion na yan ay kung malalim na po ba, no? Kung patag na po dyan ang portion na yan mga kabayan. Dahil dyan na lamang po ang tinatapos sa ngayon. Dahil dito sa portion na ito, malapit sa interchange, ay ready na po ito sa paglatag ng concrete cement. Actually, may mahaba na rin pong nalatag sa baba natin. At ito naman po yung SLEX TR3, papuntang Star Tollway, papuntang Lipa, Batangas mga kabayan. So, napakalapad na. Nasa 6x6 lane na po ito. Ang lapad, magkabilaan mga kabayan. At good news, doon sa mismong Star Tollway, napaka-smooth na po yung daan mga bayan. Hindi tulad dati na yung level ng semento ay hindi pantay. Kaya sobrang tagtag kapag dumaan ka at delikado yung sasakyan, masisira yung mga gulong. Dahil sobrang lalim yung lubak sa Star Tollway, papuntang Lipa, Batangas. Sa ngayon, pinaganda na ng husto ng SMC. Kahit iinom ka pa ng kape, ilagay mo yung kape dyan sa harapan ng sasakyan mo, ay walang tapon. Kinis na. Mas makinis pa sa mukha ng mga buhaya sa gobyerno. So ayan po, makikita natin dito sa harapan natin yung papuntang Maynila at galing Maynila na masasakyan. So ngayon mga kabayan, ito na po yung ground shot natin sa kabilang side. So bali dito mga kabayan, ayan ang bundok dyan sa unahan. Patag na po ito, no? Lalatagan na lamang po ito mga kabayan ng base course. Galing tayong San Antonio, Barangay San Antonio, Santo Tomas City, Batangas. Ayan po, full blast na po rito. May base course na nga po mga kabayan. So abangan po natin. Baka next update natin rito, ito ay simentado na. Hanggang dyan na po sa mismong geothermal. Ayan o, full blast na po yung paggawa rito. Ang bilis ng gawa. Dati ito'y bundok pa mga bayan. Ang bundok wala na. Was out na. Ayan o. Umuusok mga bayan o. Yan. So dito sa portion na ito, patag na mga bayan. Napakakinis na. So ang kulang rito, nag-start na sila paglatag ng base course doon. So dito na po tayo sa mismong pangalawang bundok na kung saan ay tinatanggal na yung mga lupa dyan para maging alignment na po dito sa gagawing tulay. Ayan o.
Kasi creek po yan dyan mga bayan, napakalalim na bangin dyan. No? So ang ginawa nila ay tulay na laang para hindi siya masyadong magastos sa lupa sa pagtambak. So ayan oh, ang tindi ng mga poste mga bayan, ang lalaki. Grabe. Ayan oh. So yung dalawang poste sa bandang gitna ay pier head na lang ang kulang. So sa magkabilaan mayroon ng buhos. Ayan oh. So ayan po yung dalawang poste sa bandang gitna, magkabilaan po yan. So wala pa siyang pier head, so posible bubuhusan pa yan mga bayan. So baka mga July maiangat na po, mailagay na po yung mga girder dyan dito sa portion na ito. Ito na yung boundary ng Santo Tomas, Batangas at Calamba City, Laguna. So ayan oh. So magkabilaan sa kabilang side na yung dalawang poste na yan, yan po yung nakaano sa bangin. Yan po ay wala pang pierhead din. So yung bandang kanan may pierhead na, buhos na. So ito na yung bundok mga bayan na binabawasan ng lupa. So kunting tampak na lang dyan sa bandang kanan, bawas ng lupa ay ito ay alay na. So pag malatag na po yung girder dyan, so wala na, patag na. Nakaalayan na po ito mga bayan doon sa mismong kung saan tayo galing kaganina sa may pinaka-entrada nitong SLEX DR4 Santo Tomas Interchange. So ayan na po yung mga lupa mga kabayan oh. Yan na po yung tinatanggal nila. Yan na lang po ang tatanggalin dahil yung damtak na dilaw at puti ay nakalabel na po yan dito sa tulay na gagawin rin eh. So ayan na po yung forma, ang laki na pala yung nabawas. Last 2 weeks dito tayo mga bayan ay hindi pa ganito oh. Ang tindi, ang bilis ng progress, grabe. Baka kahit gabi, hinahabol talaga ito nila mga bayan dahil ito'y maabutan na sa tag-ulan, Mayo na ngayon. So, posible mga June, may mga panakanak ng ambon mga bayan, ulan dahil Mayo na ngayon. So, ayan po, yung kaganina, yung tinuro ko, nilagyan ko ng araw dito, ito na po yun mga bayan. So, yan na lang po, konti na lang po ang bawas ng lupa riyan sa baba. Ayan po yung simentado, ayan na po yung Santo Tomas Interchange sa dulo. So ito na po yung kaganina, yung tinuro ko na kung saan lipat tayo rito. Ito na po. So ayan mga bayan, ito yung tinuro ko kaganina, yung may pinakatuktok ng bundok. So ayan po, napakalaki ng progress. Kunting bawas na lang. Dati yung bandang kanan, dyan pa po, align nila. Pero yung sa bandang kaliwa pala yung pinaka-alignment.
sobrang patag na po ito mga bayan. Ito ay pinuporma na rin po, no, sa paglatag ng concrete cement itong pangalawang bundok noon. So sa ngayon ay wala na. Naka-ready na po ito mga bayan, no, sa paglatag ng base course and then concrete cement na po mga kabayan. Napakalaking good news at ang bilis ng gawa. Dati mataas pa ito mga bayan, ngayon wala na, patag na at sobrang kinis na po mga kabayan. So itong package mga bayan, sana ay makahabol, no, dahil may balita na ngayong taong 2026 last quarter ay posible may mabuksan. Yan po ay balita pa lang, wala pang kasiguraduhan mga bayan, pero abang-abangan natin. Alam ko po na maraming talagang excited nito dahil maraming nagko-comment, napakatagal daw mabuksan ito. Pero abang-abangan natin mga bayan, kasi kung ito'y bubuksan na, kagaya sa Calax Subsection 3 na binuksan noong May 4 ay pinasadahan natin. Kaya kunting pasensya mga bayan at ito ay hindi magtagal, ito ay may partial operation na po itong South Luzon Expressway Toll Road 4. Paki-like, paki-share, follow at subscribe. Pag mag-subscribe mga bayan, i-hit yung notification bell, yung all upang ma-notify kayo. Maraming salamat. God bless po at ingat po sa ating lahat. Sana po ay mapabilis pa ito lalo para magamit na po, mapabilis ang biyahe.